Sino-sino ra ba itong mga buang na establishment na ito na hindi ino-honor? Hindi ba sila natatakot? Dahil batas na ito, kung Mila? Ay, oo nga, napakadami pala, napakadami. Yung Panda, yung Grab, yung Express Panda, yung ganon. Ang dami-dami palang hindi nagbibigay ng discount. Ano po yun? Kaya kahapon punong-puno kami doon sa doon sa hearing. Akala ko nga pupunta ka yung hindi na. Meron po kasing mga commitment na may programa ako sa radyo, kung Mila. So yung G at saka yung Kwan. Hearing ulit sa Tuesday. May mga may-ari ng hotels, merong mga restaurants, may mga pati pa Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. Wag ho. Ganun yun ang letter P. Letter P. Walang pakialam si Kong. Matapang ito. Bahala ka dyan kung masagasaan ka. Tama, Kong? Tama naman Banggitin nyo nga lahat, Kong, dahil mga loko-loko sila. Mantakin mo, hindi sila magbibigay ng discount. Ano pa yung iba? Batas ho yan. Di po ba? Meron pa daw, Kong Mila. Meron pa? Naghingi na ng discount dahil birthday niya, yung senior citizen. Isang slice lang ang bibigyan siya ng discount. Yung mga katarantaduhan yan, Kong Mila. Yun nga. Totoo yun, sa Goldilocks. Ang dami ding Letter G ho. Letter G. Sa G. G. Ang dami ding reklamo. Kaya, pero wala siya kahapon. Kaya sa next hearing, papatawag siya. Sige po, atin po pa. Sermonan natin. Sermonan natin, Kong Mila. Anyway, so halos lahat pala. Hindi nagbibigay ng discount, Kong Mila? Madami, hindi. In fairness naman yung iba, nagbibigay. Pero ano yung mga nagbigay? Talaga mabuti. Alam mo, napakabuti talaga na bring out itong itong pag-uusapan na ito. Para at least makita lahat. Nagsimula po yan doon sa... Nagsimula yan doon sa isang sikat na coffee shop. Di mo ba, Ma'am Mila? Yes. Ano nga pala yun? Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Inalista niya yung inano niya na good for one lang, good for one coffee, good for one order lang yung entitled ng nalista niya. Ngayon pa pwede. Kasi mga senior, di ba, Kong Mila, gusto niya magkape sa umaga, tapos balik siya sa hapon, di ba? Bawal na yung discount sa hapon. Ano ba naman yun? Wala na daw. Pero ngayon, kinorek na niya, tinanggal na niya yung nakalagay na Tapos, parang po Consuelo de Bobo, Kong, 40% discount sa mga senior at PWD ngayong araw sa food and drinks. Kong Mila, tama po ba? In-announce nila? Hindi ko nadinig yun. Sabi ko nila, for today, nakabasa ko po for today only. Talaga? For today, senior and PWD, 40% discount sa food and drinks nila. Just for today. Wow, talaga. Paano bukas? Ay, wala na. Balik na sa dati. Wala na. But 20% Pero lang. nandiyan pa rin naman yung 20%. Kaya po, opo. So anong plano ngayon, Kong Mila? Marami pala. Ipapatawag nyo ba lahat itong mga ayaw magbigay ng discount? Well, yung iba, nagpunta na kahapon. Yung iba. Pero yung iba hindi, ipapatawag uli. Sa Tuesday uli yung... Sino hindi pumunta po? Sino yung mga hindi pumunta, Kong Mila? Would you happen to know? May listahan ka ba dyan yung mga hindi nag-attend para para hindi na ako kayo high blood, ako ho ang mag-sermon sa kanila. Kami na lang manawagan. Kami na. Sino po ba yan? Goldilocks, wala siya. Letter J. Ang daming reklamo sa kanya. Goldilocks. Tapos yung iba pang restaurant, hindi ko na naikabisado. Yun, papatawag ulit sila. Di ba may kakibat na parusa ito, Kong Mila, pag hindi mo inonor yung mga discount na yan? Tama po ba? Fine lang yata, pero dapat may imprisonment din para di ba? Kailangan natin, yung gagawin natin, yung ipapile natin na batas this week, Kong Mila, dinagdagan ko na may kulong na kaakibat, Kong Mila. May kulong, tama, oo. Penalize na. Inato ko din, i-bring out ko din yung sa pinag-usapan nating grocery, nadagdagan naman. Ano sabi po? Pag titingnan daw, siguro sa next hearing, baka meron ng Huwag nilang tignan, Kong Mila. Dapat gawin nila. Diyos ko po, 65 pesos lang. Pati yung RFID. RFID. Yung RFID. Dapat nandun yung sa San Miguel Corporation. Okay. Sorry. Oo, nandun doon. Sabi naman niya,
question kasi Oh. mahirap ka naman. Kasi paano nila malalaman kung may Hindi, nakasakay na ano, di ba? lalagyan nila, yung 20% na yun, gagawin na lang nilang load. Ilo-load na lang nila. Mileage. Opo, Oo. ayun. Dadagdagan na lang ng Kaltas. mileage. Opo, ayun. No, Yes. Anyway, kung Milagros Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, maraming salamat, Kong. Magandang umaga. Thank you for Maraming joining salamat us again. ulit. Of course, of Erwin. course. I'll see you on Tuesday, Kong, sa Yes, hearing. yes, Opo. yes, Thank you partner. po. Yes. Thank you po. Thank you po. Okay. Okay. Samantala, may si Attorney Franklin Quijano ang chairman ng National Commission for Senior Citizens or NCSC. Magandang umaga, Attorney Quijano, sir. May butag. Magandang umaga, Kong Erwin. Magandang umaga kay Kong Mila na kaalis lang. At saka si Aljo, bindiyo po butag, yung Kong. aking partner, Kong. May buntag, Aljo. Sir, paano ito? Marami, kayo pala na magsabi na napakadami pala hindi nag-o-honor. So, anong magagawa ng isang senior citizen kung hindi i-honor ang kanyang discount? What can he or she do? Kong Erwin, ganito ang nakikita ko. May redress mechanism kasi eh. Mm. Oh, Pag may reklamo ka, oh. doon ka magreklamo kay OSCA. Mm. Tapos kikilos si OSCA. Pag mahina ang kilos ni OSCA, ang hinihingi ko sa mga senior, sana may copy furnish ako para magawa ko. But you know, Kong Erwin, yung ginagawa mo, ginagawa ni Kong Mila at ng media ay may malaking tulong kasi every time mabanggit natin, may papasok sa isip ng mga negosyo, mga restaurants, mga pharmacy that really there's a need to implement. Kaya Tama. information po is very important. Kaya salamat po, Kong Erwin, for raising these issues. Like I said, umabot ng 5,711 yung sumulat sa amin. About 2,000 yung mga reklamo, mga 1,000 plus yung sa benefits, yung sa social pension naman ng mga reklamo, ay alam mo naman yan, galing po kayo sa DSWD, may maraming reklamo. So, pinapasa po natin ito as part of the process. But, ang nakikita ko pong mahalaga kung Erwin ay some legislation. Number one, doon sa redress mechanism na paano magkaroon ng supervision ang higher government agency doon sa LGU, sa DILG, etc. para mapadali natin yung redress mechanism kasi hindi naman kailangang maghablahan eh. It's just a matter, Pilipino tayo, madali lang namang, baka pwede mong i-implement na yan. So yung ganon. Alam mo, attorney, I don't know if you'll agree with me kasi nakakapagod na. Alam nila na may batas, di ba? Ang plano po namin ngayon ni Kong Mila, lagyan na ng imprisonment. Pag hindi ka sumunod, ikukulong ka. Kansilahin ang business permit mo. Wala akong pakialam kay ikaw si S-Box, kay ikaw si Gilax. Gilax. Wala akong pakialam kahit malaki kang kumpanya. Kukulong ka at ipapasara kita. Will you agree? Mas maganda, lagyan na natin kasi walang kulong ngayon eh. Fine lang eh. Meron po sa RA 9994, may fine at may kulong, pero ilang buwan? Pwede mong lakihan na 6 months yung Ay, 6 months kaya pala. Ang sa akin, gagawin kong 6 years ka na kulong at hindi ka na pwedeng magnegosyo. Dahil makuloko ka. Anyway, all these combinations ko, Erwin, I believe in persuasion. I also believe that bottom line, pagka hindi nag-comply ang isang tindahan, isang negosyo. In fact, pati yung senior citizen kasi mayroon ding senior citizen na nag-take advantage imbis na gamitin sa sarili niya. Pero hindi lahat naman, attorney. Kasi dito tayo nagkakaproblema eh. Kaya nga yung kung sino man ang gumawa ng mga batas na ito noon, itong Senior Citizen Act, kaya pala 65 lang ang binibigay kahit magkano ay grocery ni senior citizen. Kasi iisipin, inaabuso, nanluloko ang senior. Pero hindi ho ganun karami ho yan. Siyempre, the senior will just purchase what he or she needs. Di po ba? Or sabi, Kung Erwin, I think kailangan talaga i-review natin ang batas. Yeah. Kasi tulad ng sinabi ko kahapon kong Erwin, ang ginawang threshold kasi ni legislative branch is 1,300. Per week. So, at 2010 yan. Yung 5% ngayon,
Ngayon, ang tanong Oo. ko sa iyo, anong sa palagay mo ang dapat na threshold na i-grocery ng senior citizen? Magkano? Ganito na lang kung Erwin, gagawa ng legislation na ibigay sa executive branch yung pag-apply ng Consumer's Price Index at inflationary rate. Kasi yung 1,300, 2010 yan, in 2010, yung 1,300 nakakabili ng isang sakong bigas. Right. Yung 1,300 ngayon, kalahati na lang. Oh. It means that kung ang executive branch will automatically adjust that, by now it's already 2,700. Sir, ang sa akin, bakit tuwing mag-grocery siya, bigyan siya ng 20% discount? Hindi naman marami yan eh. Oh. Di ba? Bigyan sila ng 20% discount or ang limit nila. Kasi ngayon, usual, ang grocery ng mga senior, 5,000. Bigyan sila ng 20%. Hindi naman siguro kawalan yun at mababankrupt yung grocery store. Di ba, Attorney Quijano? Kung Erwin, sumasangayon ako, pero alam mo naman, kaya nga sumasaludo ako sa iyo at sa Congress kasi manggagaling yung trabaho namin sa sasabihin ninyo eh. Kaya a lot of senior citizens ay very expectant doon na sana mabigyan ng lahat, pero kung walang batas, hindi po nabibigyan ng lahat. Ay, hindi ho tama yan. Di ba sa And- IRR na lang yan, Kong? Hindi, kailangan baguhin talaga yung batas kasi Isingit nasa yung- batas yun na 1,003 lang talaga. Hindi, uniform na lahat, 20 plus 12. Yun, 20% including groceries. Groceries. Hindi yung tapos tignan mo Attorney Quijano ha. Oh. Yung nanay ko umiinom ng ano ba yon, yung Gatas. Ensure. O, gatas. Hindi pala kasamang Ensure sa discount. Ano ba yon? Iniinom ng mga senior yun ah. Bakit daw? Hindi raw kasama dahil iniinom din daw ng mga bata yun. Kung Bida. naman katarantaduhan Iniinom ng mga yan. matatanda yan eh. Napili pa yung buisit. Anyway, Attorney Franklin Quijano, Chairman ng National Commission for Senior Citizens. Maraming salamat Ingat po po, sir. sa oras. Ingat po kayo. Thank you po. Kung Erwin, pag may mga hearing kami, public consultation, Ay, text mo samahan kami. niyo po kami. Pupunta po, sasama ko kayo sa Tuesday. Magkita-kita tayo dyan. Ano po? Thank you po, Aljo, Kong Erwin. Mayong Thank you. buntag, sir.